po. Sa pamilya ko, pag kunya. Ano ba? Panganay. Lolo. Panganay na anak na lalaki. Susunod. Okay, di ba sa bahay, kunyari, meron tayong pinag-uusapan kasama ang mga anak. Eh, syempre, kung naman sasalita dyan ang tatay, Pagkatapos po na makapag-uusap na yung family, na kapagsalita na si tatay, pupunta sa kwarto yung kunyari anak na babae o anak na lalaki. Anong sasabihin po sa inyo ng nanay ninyo? Anong sasabihin? Yung nakakaalam. Anong sasabihin? Kunyari, sige nga po, makita na po natin yung ating unang slide. Ayan. Sabihin nga po natin. Kamusta ka naman? Kamusta ka naman, di ba? Kamusta ka naman? Sabi ng nanay sa'yo. Ngayon, pag sabi ng nanay na kumusta ka naman, sasabihin naman ng anak, kasi ganito po yan. Ayan. Doon natin ngayon ititig kung ano ba yung pinagmulan ng lahat ng ating pinag-uusapan. And yun po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang sabi po doon, sa topic po natin, sa ating pong title is Kumusta ka naman? Ang ating pong subtitle is Let not your joy be still. Okay. Ating pong verse sa umaga ito sa natatagpuan natin sa Philippians 4:6-7. Kinuha ko po ito sa NLT version. Okay. Nababasa niyo po ba? Hindi ko po maintindihan kung anong tamang kulay ang dapat ilagay. Okay. Basahin po natin. Philippians 4:6-7. Sabi po doon ay, don't worry. Tayo para naman yung ating mga tuhod ay medyo lumakas-lakas. Sabay-sabay po natin basahin. Philippians 4:6-7. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. 7. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Let us pray. Father, we thank you for this morning, Lord God. And we know, Father, ang iyo, Panginoong salita, Panginoon, ang siya, Panginoon, titibo, Diyos, sa aming mga puso. Maraming salamat for your revelation, Lord God, sa umagang ito. Ngayon pa lamang, Panginoon, pinipilin mo na, Panginoon, ang puso, Diyos, ng bawat isa. Lord God, ang aming enlighten the hearts of your people, Lord God, at uuwi kami, Panginoon, sa umagang ito. Dala-dala, Panginoon, ng kompletong katagumpayan, Panginoon, sa aming mga buhay. Not a partial, Panginoon, na katagumpayan, but buong-buo, Diyos, na galing sa iyo, Lord God. We thank you, we adore you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. You may be seated. Hallelujah. Okay. Kumusta ka naman? Okay. Actually po, I was really moved. I was really touched doon nung nabasa ko po ito. Itong message na ito ng Panginoon. Itong dalawang verse na ito. Sabi ko, kasi, nung nakita ko po siya, this is, kumbaga, isang kumpletong prayer isang kumpleto para sa ating mga buhay, sa ating mga pangangailangan. Kasi sabi po doon ay, do not worry about anything, instead pray about everything. Kumbaga, hindi lang partial ng ating buhay ang ating ipag-pray, kung hindi lahat ng bagay sa ating mga buhay, kailangan nating ipag-pray. Ang sabi po doon is everything. Amen. Sabi po doon, tell God what you need. Sabihin mo sa Panginoon and thank Him for all that He has done. Then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. Pagkatapos po nun ay mararamdaman natin yung peace po sa ating mga puso na siyang magbabantay sa ating mga puso at sa ating isipan. Okay. Alam ko po, sa dami po natin sa lugar na ito, meron tayong kanya-kanyang mga
dalahin sa ating mga balikat. Sa likod ng mga ngiti natin, sa likod po ng ating araw-araw na mga ginagawa, meron ang bawat isa, meron nakatago doon sa ilalim ng kanyang puso na ipinananalangin niya sa Panginoon. Amen. Okay. At sometimes po, tatanungin mo yung kapatid, kumusta ka naman kapatid? Kumusta ka naman? Sasabihin sa'yo, normal na maririnig mo ito na, ayos naman. Parang kahit na, alam mo na yung maririnig mo sa kanya. Sasabihin sa'yo, ayos naman. Pero tayo po, kapag nagtatanong ba tayo, do we really mean it in our heart that we are asking yung ating kapatid kung kumusta naman ba talaga yung ating kapatid? Kasi baka po yung ating kapatid na tinanungan natin is, wala lang maisagot. Okay naman ako. Ayos lang ako. Okay. O baka naman nararamdaman niya na dahil parang nagkita lang kayo and nagkasalubong lang kayo o nagkakamayan kayo dahil sinabi ng song leader na magkamayan kayo, sasabihin na lang sa'yo na ayos naman ako. Wala lang siyang maisagot. O pwede rin na nararamdaman niya na hindi ka sincere dun sa iyong pagtatanong. Parang just out from your mouth na sinabi mong how are you. Okay? Or pwede rin, it is maybe you are not the right person. You are not the right person na nararamdaman niya sa kanyang puso na pwede niyang pagsabihan. But deep inside, meron siyang nakatago sa kanyang puso na kailangan niya na sabihin. Kailangan niya na somebody who will advise and who will understand her. Okay? Ako po, I feel uncomfortable kapag po ako'y nasa office and then, syempre, busy ka sa office, ang dami tumatawag, etc. ganyan, and then may tatawag sa'yo, thank you for calling, ganyan, and then sasabihin sa'yo, hi, how are you? Parang, ang dami pa niyang sasabihin muna bago niya sasabihin kung ano yung talagang kailangan niya. And kung to think na merong tatlong nag-iintay na tutot yung telepono mo, parang gusto mo sabihin na, huwag mo na sabihin how are you, basta sabihin mo na lang kung anong kailangan mo and finish. Transfer mo kita. Parang gano'n. Okay, parang out lang doon sa kanyang na wala siyang masabi sa iyo na how are you? Hindi naman siya talaga sincere sa pagtatanong nun sa iyo kung kumusta ka na. Ganun lang. Pero uncomfortable po ako doon kapag ganung situation. Pero ako po personally, ang gusto ko talagang marinig, yung how are you na totoo doon sa taong nagsasalita noon. And ako po personally sa inyo, when I ask you, how are you, kung pag tinanong ko po kayo kung kumusta kayo, I really mean it. I really mean it. Gusto ko po na halika kapag tinanong kita ng kumusta ka, magsabi ka sa akin kung ano ba talaga yung gusto mong sabihin sa akin as your mother in this church. Gusto ko na halika, umupo tayo sa isang tabi, baka meron kang gustong sabihin sa akin. Baka may gusto kong ipag-pray. Baka meron kang burden sa iyong puso. Kaya po, when I say how are you, I do not kumbaga hindi po ito parang bulaklak sa aking mga labi kapag ako'y nagsasabi nito, especially po sa inyo. Because you are, kahit po ang iba sa inyo medyo mas may edad po sa akin, or batang-bata sa akin, or kaedad ko lang kayo, still, itinuturing ko po na I am your mother in this church. That when I say, how are you? When I say, kumusta ka naman? Ang aking minimin po doon, magsabi ka sa akin kung ano talaga yung gusto mong sabihin. Gusto mong iparating. Kasi pwede natin niyang ipanalangin. Kasi yun po yung sabi ng word. Ang sabi ng word is, pray for everything. Okay? So now you know. Amen. Now you understand.
na sana po, yun din po yung maging ano din po ba sa atin, maging burden din po ba sa atin as family, na yung kapatid mo, tanungin mo sincerely kung kumusta naman siya. Kung halimbawa po hindi matawagan ng mga leaders, yung ating mga miyembro dahil po tayo po ay may mga trabaho, at sa gabi lang po tayo almost nagkikita-kita, then you make the initiative in yourself na tawagan mo yung kapatid mo, hanapin mo yung kanyang contact number at kumustahin mo siya. Kung ikaw halimbawa, ikaw ang nagsama sa kanya in this church, tulungan mo na ang kapatid mong iyon is ma-involve sa ministry. Tulungan mo na ang kapatid mong iyon is ma-encourage. Not just na nadala mo siya sa lugar na ito, and pinabayaan mo na, kinalimutan mo na, nakipagpicturan ka na doon sa mga dati mong kaibigan, and yet yung bago mong naisama is na-feel niya out of place siya. Kasi po, this is really a family of God which love each other and we have concern with each other. Amen. At yun po yung gusto natin na iparamdam sa bawat isa na dumadating sa lugar na ito, na kung nangyari man po, dumating sa kanyang buhay na hindi na siya nakaka-attend. Kunyari, sabihin natin sa trabaho, nagpakasyon siya ng matagal o napunta siya sa ibang lugar. Pero yung pagmamahal na naramdaman niya sa iyo at naramdaman niya sa pamilyang ito'y babalik-balikan niya at hahanap-hanapin niya. Here I have the family which truly love me, na pwede kong balikan at pwede akong tumawag sa any of them na kilala ko to ask for prayer. Kasi ang bawat isa po sa atin, meron kanya-kanya pong dinaranas siya sa kanyang buhay. Amen? Ako natutuwa kay Agnes. Natutuwa po ako kay Agnes kasi matagal po natin siyang hindi nakasama, nag-stay po kasi siya sa Abu Dhabi. But today, she is here. And because she knows that this is her family. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Di po ba masaya po tayo kapag po yung ating mga dating kasama ay nakikita natin muli? Because alam natin na isa ka sa part na yun ng pamilya na binabalikan niya. Amen? Okay. Now, sa pag-attend po natin sa church, nadala-dalan po natin yung iba't ibang mga burden po sa ating puso. We have the hope in our heart na kapag po tayo naka-attend, ay kapag tayo nakapag-praise and worship sa Panginoon, naramdaman natin yung kagaanan sa ating puso. Amen. Kagaya po kanina, when we are singing to the Lord, kung meron man dumating sa atin na mabigat ang ating puso, for sure, alam ko na naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos na buhay. Naramdaman ninyo yung comfort niya sa inyo. Amen. At kapag nakarinig kayo ng salita nai-enlighten kayo, pero ang gusto ko po talagang kumustahin sa inyo is, kumusta ka naman pagdating mo sa bahay? Kumusta ka naman pagdating mo sa trabaho? Kumusta ka naman pagkasama mo ang iyong mga kasama sa bahay? Kasi ang ating pong ini-aim is not just, hindi po kasi ang church pain reliever. Hindi po pain reliever na pag pumunta ka sa church, mararamdaman mo na gumagaan ang iyong pakiramdam, and yet after, halimbawa pagdating ng hapon, it's because there is still something in your heart na hindi natin nadig, hindi na ilabas, bumabalik ulit yung kabigatan sa puso mo. Amen? Hindi po pain reliever ang pag-attend po natin sa church. Tandaan po ninyo yan. Kailangan po na ang ating buhay is complete joy. Okay? Kaya sabi po natin doon is, let not your joy be still. Okay? Meron po akong ipapakita sa inyo. Meron po tayong pag-aaralan na for use. Sige nga po, yung sunod na slide. Sabi po doon, the for use. Alin ka dito? That is represent Y o U. Alin ka dito? Okay?
Number 1 po natin is unsettled situation, unfaithful heart, untrusting or distrustful to God's word and promises. And number 4 is undefined desire. Okay. Let us go to number 1. Number 1 po is unsettled situation. Sometimes po, sa ating buhay, meron po tayong mga unsettled situation. Ano po ba yung mga yan? Merong bagay na hindi ka give up sa iyong sarili na iniingat-ingatan mo, pero sinasabi ng Diyos sa iyo na bitawan mo. Okay. So yun po yung mga unsettled situation. Merong mga bagay na alam mo naman din sa iyong sarili na dapat mo na hindi i-give up, na nasa sayo, pero pinananatili mo na nasa sayo. And that is still your joy. Bakit? Kasi, alam mo na, hindi ito yung plano ng Diyos sa'yo. Alam mo na hindi ito yung gusto ng Panginoon para sa'yo. Alam mo, sa totoo lang, sa iyong buhay, sa iyong sarili, na hindi ito dapat para sa'yo. Pero hindi mo lang ma-give up dahil sometimes in our life, we have favorite sin. Okay. Sobrang tahimik naman ang aking mga anak. Okay, merong favorite sin. Yun yung bagay na hindi natin ma-give up sa ating sarili na alam natin na hindi makabubuti para sa atin. Okay, and that is the unsettled situation. Sabi po ng Panginoon, sa Isaiah 1:18, basahin po natin. Okay, sabi doon, "Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool." Okay. So, ito sa totoo lang, ang sabi dito ay, "Come now, let us settle the matter." Ang Diyos mismo, ang lumalapit sa iyo, ang Diyos mismo, ang nagsasabi sa iyo na, "Halika anak, umupo tayo, pag-usapan natin yan, sabihin mo sa akin ang lahat ng yan, i-settle natin ang issue na ito, at kahit ano pa man yan, sa tingin ko," sabi ng Panginoon, "they will be as white as snow." Ikibigay mo lang sa Panginoon. Amen? Alam ko po na mahirap ito minsan gawin para sa atin. Ano? Kasi mabigat para sa atin. Halimbawa, meron tayong kasama sa bahay na hindi naman natin asawa. Hindi ko po alam ang sitwasyon ng bawat isa, or hindi pa kayo mag-asawa pero magkasama na kayo sa bahay. Or magkamag-anak kayo, something like that, meron kayong relasyon. Alam mo, hindi iyon mabuti para sa'yo. Or meron mga bagay sa buhay mo na iniingat-ingatan ka na alam mo na hindi ito kaluguran ng Panginoon na itinatago mo. Okay? Sa ating mga wallet, sa ating mga sa ating mga gamit, ganyan. Pero sabi ng Panginoon, "Halika anak, pag-usapan natin yan, isettle natin ang lahat ng ito." So, sinasabi ng Panginoon sa iyo na hindi mo ngayon kaya sa sarili mo, but the Lord is there for you. Ang Diyos na nagsasabi sa iyo, lumalapit sa iyo para sabihin niya na bibigyan kita ng kalakasan. Para sabihin niya sa iyo na after mong mag-surrender, ibabalik na sa iyo yung joy. Because that is still your joy. Okay? Nagkakaintindihan mo ba tayo? So, hindi ko po alam po. Sabi ko nga po dito, sabi ko dito, alin ka dito. Hindi ko po alam yung sitwasyon ng bawat isa. Number 2, basahin po natin yung sa Romans 15:13. Before that, sabi po doon ay, "The God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." Mararamdaman mo sa iyong buhay at sa iyong puso that once you give up the thing that the Lord asked you
ay ang Diyos naman na mag-itil sa iyo with joy and peace in your heart. Subukan niyo po yan. At subukan niyo ang Panginoon sa bagay na yan. Amen. Number 2. Number 2 is unfaithful heart. Unfaithful heart or uncommitted heart. Sabi po sa dictionary, ang ibig sabihin is not faithful, not observant of promises or vows, allegiance or duty, violating trust or confidence, treacherous, perfidious, as an unfaithful subject, an unfaithful agent or servant. Next, ang sabi po doon ay a breach of the trust that it's expected within a specific relationship. Okay, unfaithful heart. You are not faithful in your relationship. Maaaring ito'y sa Diyos, relationship mo sa Panginoon, maaaring relationship mo ito with your husband, with your spouse, or maaaring relationship mo ito with your fellow, sa iyong mga kapatid, sa iyong siblings, sa iyong pamilya. Okay. So yun po yung mga unfaithfulness po natin. Sabi po doon is not observant of promises. Not observant of promises, or sabi dito a breach of the trust that is expected within a specific relationship. When you are into relationship, then yung kabilang part is expecting something from you, is expecting faithfulness from you. Amen. When you have relationship to the Lord, and the Lord is expecting you to be faithful unto Him. Hindi lamang po ang Panginoon ang faithful sa buhay ng bawat isa sa atin, but He also who loved us, nag-i-expect din naman ang Panginoon in return sa bawat isa sa atin na yung kanyang pagmamahal ay ipapakita din natin sa Panginoon yung ating pagmamahal sa Kanya. Amen. Paano natin ito pinakikita? By doing all the things na pinagpipilit sa atin ng Panginoon, sapagkat ang lahat ng yan alam ng Diyos na makabubuti para sa atin. Amen po ba? Sinasabi mong mahal mo siya, pero sinasaktan mo siya. And you cannot keep your commitment. Sabi ko sa inyo, we have 3 things sa Panginoon, sa ating pamilya, o maaaring sa inyong fiancé, okay? Or sa ating mga kapatid. Now, this is my question. Would you be responsible enough to be into a relationship? Okay, handa ka na ba into a relationship? Handa ka na ba para sa ganito? Dahil kung hindi pa, start. Mag-step ka ng isang backward, and then ang iyong sarili ay iyong tingnan muna. Okay. Sabi po doon sa Numbers, number 1 po natin is, you are not faithful in your union with the Lord. Okay. Sabi po doon sa Numbers 30, verse 2, a man who makes a vow to the Lord or makes a pledge under oath must never break it. He must do exactly what he said he would do. Okay. Kapag may pledge po tayo sa Panginoon, ini-expect ng Panginoon na tutuparin natin yung ating sinabi sa Kanya. Okay? Kasi po, hindi po natin pwedeng lokohin o daya-dayain ng Panginoon. Magpalusot po tayo sa Panginoon. Mismo ang salita na ng Diyos po nagsasabi that a man who makes a vow to the Lord ay dapat na he will never break it if you have an oath to the Lord. Okay, sabi po dun sa Matthew, on the way Jesus told them, sa Matthew 26:31, on the way Jesus told them, tonight all of you will desert me, for the scripture says, God will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. Kapag po ginawa natin ito sa Panginoon, then ang ating pong buhay ay hindi mapapanuto. Ang ating pong buhay ay hindi po natin makikita yung tamang direksyon natin sa ating buhay.
The Lord wants us na magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon because the Lord wants us to have hope. Gusto ng Panginoon na tayo ay nasa tamang landas ng ating dinaraanan because meron pong pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Now, kapag ka ang Diyos ay nasa iyong unahan, for sure, merong liwanag kang sinusundan. Amen. Ang Diyos po kailanman ay hindi nagbe-break ng kanyang promise. When the Lord said, it is already a law sa Panginoon. Especially po kapag ito ay nasulat na. Hindi niya pwedeng itong bawiin o hindi niya po ito pwedeng baguhin sapagkat sasabihin ng mga tao na ang Diyos pala ay pabago-bago ng isip o sasabihin ng tao na ang Diyos ay hindi faithful sa kanyang sinasabi. Because the number one na faithful po is ang Panginoon. So when He said it, it is already a law sa Panginoon and you can ask Him, Lord, sinabi mo sa akin na ako'y babantayan mo. Hindi mo ako paghihirapin. Sasamahan mo ako. You will be my God. You will be my provider. You will be my Jehovah Rapha. My Jehovah Nissi. Amen. And lahat ng attributes ng Panginoon. Kaya sinabi niya po noon sa kanyang salita, sabi ni Moses ay, ano sasabihin ko sa kanila kapag tinanong nila kung sino ka? Sabihin mo, I am what I am. Kasi ang Diyos sa lahat ng bagay na ating pangailangan niya siya yung Diyos sa ating buhay. Amen? Okay. So sabi po doon, kapag binrate natin yung ating sinabi sa Panginoon, our oath to the Lord, our pledge to the Lord, magulong ating buhay. At ayaw po natin mangyari yun. Ano? Sabi po doon sa ating pinag-aralan ay, let not your joy be still. Okay, letter B. Letter B ay you are not faithful in your union with your spouse or with your relationship. Sabi po dun sa Malakay 2:14-15, you cry out, why doesn't the Lord accept my worship? I'll tell you why. Because the Lord witnessed the vows you and your wife made when you were young, but you have been unfaithful to her, though she remained your faithful partner, the wife of your marriage vows. Sabi po sa 15, didn't the Lord make you one with your wife? In body and in spirit, you are His. And what does He want? Godly children from your union, so guard your heart. Remain loyal to the wife of your youth. And hindi po ito applicable lamang sa mga lalaki. This is also for the girls. Ang ginamit lamang po dito is wife. But this is vice versa because we are into a relationship. Kakaintindihan po ba tayo? Okay. Now, sabi doon, the Lord, ano ba yung gusto ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, godly children from your union. Because kung magkaroon ka ng anak out of hindi ito anak ng mag-asawa na pinag-isa ng Panginoon. Sabi po doon ay kumbaga hindi, pag tinignan po natin itong verse na ito, hindi ito kalukuran sa Panginoon. Sa mag-asawa po, halimbawa, itong lalaki ay nakakilala sa Panginoon at ito yung babae ay hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ito pong buhay na mag-isawang ito ay nagiging acceptable sa harap ng Panginoon and the children because of the father na siyang mananampalataya. Acceptable yung inyong relationship sa Panginoon and also your children. Ibig sabihin, sa Tagalog, para mas madali is kinalulog na ng Panginoon ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Now, kung vice versa naman, yung babae, the wife, yung nakakilala sa Panginoon and the father, yung inaakay pa sa Panginoon, it is also acceptable sa Panginoon because of the wife who is a believer. Okay, now, what you have to do as wife or as husband, you have to pray to the Lord na kayo ay parehong naglilingkod sa Panginoon. Okay.
Kakaintindihan po ba tayo? Now, ang sabi po dito ay, kailangan natin, ang bawat isa sa atin ay maging faithful tayo sa bawat isa. Ipakita natin yung ating faithfulness ba sa ating spouse o sa ating wife, paano ba natin ito pinakikita? Pinakikita mo ba sa pamamagitan na kapag dating mo sa bahay, sasabihin mo na, uy, honey nga ang tawag mo, sabi mo, honey, yung chinelas ko pa, dala naman dito yung kape ko, yung... Okay. Sasabihin naman sa'yo ng asawa mo, hinani-hani mo pa ako, ako pala iuutos-utusan mo. Okay. Pero dumating ka sa bahay na may dala ka man lamang kahit isang pirasong luya. Baka masakit ang lalamunan, isang pirasong rose man lang, o isang pirasong chocolate na dahil sa pagmamadilim ay nakalimutan mo na doon na lamang ikaw nakabili sa may gasolinahan. Sinasabi ko sa iyo pagdating mo sa bahay, hindi mo pa hinihingi yung tsinelas at kape mo, nandoon na sa harap mo. Amen? Amen. At tayo naman po mga babae, paano ba natin ipinakikita yung ating faithfulness? Sinasabi, dahil ba, because you have already the paper, meron kang, marriage contract yan na, okay na yan. Hindi po yan okay lang, na meron kang papel. Hindi yun okay lang kasi ikaw as your wife, your husband expected you to be a good wife. Amen. Define good wife. Paano mo ba, pakidefine ng good wife? Kasi siya po yung nag-post sa amin kahapon eh. Proverbs 31 nga po. Kaya ako siya pina-explain kasi siya yung nag-tag sa atin. Amen. Amen ka po. Okay. Ito na yung mabuting may bahay. Girls, basa. Ano pa? 31 verse? Buong Proverbs 31 po. Grabe naman. Okay. Putol po. Ayan, sabi po doon ay, a woman of noble character who can find she is worth far more than rubies. 11, her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. Okay, sandali, pause mo na po tayo dyan. Okay, sabi doon, yung asawa daw kahit wala sa bahay, nagtatrust siya na kanyang asawa ay walang ginagawang masama. Ano? Next. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. Next. She brings him good, not harm, all the days of her life. Next. She selects wood and flax and works with eager hands. Okay. Yung asawa na babae, kayo po yung dapat naghahanda at nagsasuggest sa inyong asawa kung ano yung isusuot. Paplansyahin nyo na naman. Huwag naman yung nagmamadali na ang mapasok yung asawa ay ano, siya pa yung magpaplansya. Okay. So yun po. Ayan, ang mabuting may bahay. Okay, 14. She is like the merchant ships bringing her food from afar. She gets up while it is still dark. She provides food for her family and portion for her servants. Girl, hindi po ibig sabihin nito na yung mga babae ang magtatrabaho at magtatrabahuhin ninyo doon. Ito po, ang sinasabi po dito ay Pali pala yung si okay. Ibig sabihin, ay paano po'y namamalengke na at naghahanda na kasi papasok yung asawa ng alas 6 ng umaga. Okay. So dapat namamalengke na at nagluluto na. Amen ka po. Ano ba? Pinag-protest. Okay. Pag nag-work po ang asawang babae, it is understand
kami po ay share sa mga gawaing bahay. May honey, ako ang maglalaba. Ikaw ang magsasampay. Eh, paano pag sa kontwintang? Pinapanawan. Okay. Naka-video naman na. Okay. Sunod. She considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. Okay. Kasi naman, ang mga husband, syempre po, tayo po ay nagbibigay tayo sa ating mga asawa na hindi po natin kinukupitan yung ating sinusweldo sa ating asawa. Amen ka po, Sister Lodge? Amen! Amen! Ang girls daw mag-iisip ng investment. Pero tandaan niyo po mga girls that your husband is always the last say. Okay? She considers, ang sabi po dito ay she considers a field and buys it out of her earnings. She plants a vineyard. Okay? Okay. Kasi po yung pera naman na natutuon sa kanya is, yun po ay sa kanilang mag-asawa na isinulit sa kanya. Okay. Sabi din is she considers. Ibig sabihin, she suggests. Ano po, hindi po yung basta na lamang po ang asawa ko lalaki ay bili ng bili or ang babae bili ng bili. Okay? Amen. Sabi naman, sasabihin na asawa na lang, paano if it is a surprise? Okay, next. Meron pa ba? Okay. So, mamaya daw po, pagkat kayo ng LCM at nandun yung karugtong. Next slide na daw. In her hand, she holds the distaff and grasps the spindle with her fingers. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. Next. Next po. Last na. Ayan. Okay. So, yun po. Tayo po, syempre, bilang mga wife, syempre, meron kasing magkaiba na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tayo po yung mga iyakin, mga ganyan. Tayo pinagpe-pray po sa ating mga asawang lalaki, lumuluhod sa Panginoon, everything. At nakikita po natin yung need ng ating pamilya. Kapag ang anak po natin ang pagalitan ng ating asawa, okay, then pagkatapos po noon, ay hihilahin mo sa kwarto yung iyong anak at kakamustahin mo. Kamusta ka naman? Okay. So that will be the time kasi yung anak mo hindi makapagsabi dun sa father. So that will be the time that she will open up herself at malalaman ninyo and you can dig into the situation and you can settle it. Anak. At kayo po yung magsasabi sa inyo ay kasi ganito naman pala. Okay, so let us pray. Yan. Next. Nakaintindi po tayo doon. Letter C, you are not faithful with your union to your fellow. Okay. Hindi ka faithful sa iyong mga kapatid sa bahay, kapatid mo sa church, kasama mo sa trabaho. Okay. Sabi po dito ay sira ang iyong relasyon sa iyong kapatid dahil sa halip na makita mo sa kanya ang mga mapuputing bagay sa kanya. Ang nakikita mo sa kanya ay kung ano yung kanyang mga kapintasan. Pagkatapos noon, lahat ng bagay na ginawa niyang mabuti sa iyo ay natabunan na ng isang bagay na ginawa niya para sa iyo. Na maaaring hindi niya sinasadya o maaaring nasadya niya because of certain situation. Okay. Minsan po, nasisira po ang ating relasyon sa ating fellow, sa ating mga kasama dahil po, usually po, ang ating tinitingnan ay yung kanyang mga kapintasan. Huwag po natin niyang tingnan sapagkat maaaring mas marami pa tayong kapintasan kaysa sa kanya. Pag nakita natin na meron siyang mabuting ginagawa, dapat yun po yun. Hindi po ang nakakatabon doon sa mga mabubuting ginagawa ay yung isang kapintasan o yung isang bagay na nagawa niya na hindi mabuti. Kung hindi dapat, yung isa lang na yun, natatabunan ng mas maraming bagay na ginawa niyang mabuti. Amen po ba?
Doon po, hindi po masisira ang ating relationship. When something happened, let us just recall ourselves na ito naman ay maaaring nagawa na lang ito na hindi niya sinasadya o maaaring meron siyang pinagdadaanan sa kanyang buhay. Siya naman ay gano'n, siya na may mabait, siya na may maunawain, siya naman ay laging tumutulong sa akin and everything. Okay, then pagka po gano'n yung ating, when that is our attitude in our life, then no relationship will be ruined. Okay, letter B, sabi po doon ay, kinukwento mo sa ibang tao mga bagay na pinagkatiwala niya sa iyo and you call it concern. Halimbawa, meron yung kapatid na sinabi sa iyo na sa kanyang buhay is, kumbaga, it is delicate sa kanyang buhay. Ikaw naman ang pinagsabihan, di ka mapagkatiwalaan. Sinabi mo sa iba, yung sinabi niya sa iyo, dahil ang iniisip mo is kasi para maipanalangin. Kapag may pinagkatiwala sa iyo ang iyong kapatid, it means, pag sinabi niya sa iyo, ito'y sa iyo walang sasabihin, then dapat maramdaman mo ang bigat nun sa kanya, maramdaman mo that it is delicate on her part or on his part, na dapat mo ring ingatan because you are part of the family. Kapag ka po dumating ito, hindi mo ito dapat ikinukwento doon sa third party, sa fourth party, sa fifth party, so on and so forth. Just because ang nasa isip mo ay may panalangin. Ang sabi ng Biblia, 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of them. Ibig sabihin, ikaw at siya na nagsabi sa iyo, kapag kayo nanalangin sa Panginoon, nasa gitna nyo na ang Panginoon kasi kayo'y dalawa. Ako po, this is for the glory of God. Kapag may sinabi po sa akin ang miyembro nung nasa Pilipinas pa ako, sinabi niya sa akin na sa iyo ko lang ito sasabihin, I make sure na hindi ito malalaman ng asawa ko because hindi naman po yun para sa amin, between sa aming mag-asawa. Because that is for him or for her. Ibig sabihin, lumapit siya sa iyo because she or he is trusting na pwede kang pagkatiwalaan. Then, patunayan mo hindi lang sa Kanya, kung hindi sa Panginoon, that you can be trusted para hindi masira yung relationship. Now, paano po kung ikaw nga lang talaga ang pinagsabihan niya and it comes out na merong nakaalam ng sinabi niya sa'yo, wala siyang ibang pagbibintangan kung hindi ikaw, and then masisira na niya yung trust niya sa'yo. Amen. Okay, so wag po nating bayaan na mawala yung joy ng inyong relationship because of that. Nagkakaintindihan po ba tayo? Letter C, sabi dito ay feeling all-knowing ka o alam ang lahat ng bagay at iyong kapatid is mas lesser than you. Okay. Feeling mo na mas magaling ka or you are underestimating the ability of your fellow or your brother or your sister. Huwag po nating ipag-mayabang sa ating sarili that we are all-knowing because the only all-knowing is the God Himself and not ours. For your information, ang binibigay po sa the Lord, yung pagbibigay ng Panginoon sa atin ng mga gifts ay scattered sa bawat isa. Ang Diyos lamang po, God Himself only has all the qualities na meron pag pinagsama-sama po ang lahat ang bawat isa sa atin. Pero ang the gifts, the talents that the Lord has given unto us is scattered to each and every one of us so that no one can boast, so that no one will boast. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin na mas magaling ako sa iyo kumanta, mas magaling ako sa iyo sumayaw, or mas magaling ako sa iyo, mas marami akong nagawa para sa Panginoon. We cannot say that. Because the Lord given it scatteredly sa bawat isa sa atin for us to work in unison. Para po tayo ay mag-work ng sama-sama sa Panginoon. Kasi kung ikaw nasa lahat ng qualities, ikaw na lang gagawa ng lahat ng bagay. Amen. Pwede sige, habang ikaw ay sumasayaw, ay nagdadram ka pa doon at nagsusunglit ka pa at ikaw ang nag-bass at nag-keyboard doon. Okay, kasi kaya mo lahat gawin, ang lahat ng bagay. Pero hindi po ganon. Because the Lord wants us to work in unison in His vineyard. That is the reason why your gifts
is not the same of the gift na binigay ng Panginoon. Pwede na magkapareho sa ibang bagay, but hindi po yan exactly the same. And ang sabi po doon ay, na lagi ko pong i-remind sa inyo, is stir up your gifts. Why we have to stir up our gifts? Kasi kaya po yan ibinigay sa inyo ng Panginoon as a gift, then He wants you to use it for His glory. Hindi po yan, hindi yan ibinigay sa iyo ng Panginoon na itago mo or ilibing mo. Sabi nung tinanong ng Panginoon doon sa kanyang mga alipin, nung binigyan niya ng iba't ibang regalo. So, pagbalik niya, anong ginawa mo sa regalo mo? Iniulo ko po sa bangko at para po ito'y kumita. Sabi niya, you are good and faithful servant. O ikaw naman. Sabi niya, itinago ko po kasi natatakot po ako sa inyo kasi baka manakaw or something. At pagbalik ninyo ay wala akong maipakita. So, ibig sabihin, wala siyang ginawa. So, hindi po tayo, we are not going to bring our talents and gifts into pray. Ibig sabihin, nandyan lang yung gifts na nasa sayo, ang regalo ng Diyos sa'yo, pero hindi mo ginamit, inala mo na lamang hanggang sa ikaw ay tumanda, hanggang sa ikaw ay nandun na sa hukay. So, that means, hindi mo nagamit yung ibinigay ng Panginoon sa'yo. Okay. Kakaintindihan po ba tayo? Okay. Sabi po doon ay, letter D na tayo, inggit ka sa mayroong anumang bagay ang iyong kapatid. Ang tendency mo ngayon, pipintasan mo yung meron siya. Sasabihin mo na mas maganda. Ay, ba't ka bumili niyan? Mas maganda itong ganito. Yung pala, within your heart, gustong-gusto mo din yun. Pero dahil na nabili mo na yung nasa sayo, and gusto mo rin na meron ka nung nasa sa kanya, kaya pipintasan mo yung kung ano yung meron siya. Doon yun po ay sa mga material thing. Pero hindi lamang po iyon yung example ng pagiging yung naiingit tayo sa iba. Pwede sa ibang bagay. Bakit siya? Ba't ang dahil naliligaw sa kanya? Bakit ba ako? Wala naliligaw sa akin. Huwag po tayong maiinggit sa gano'n because ang Panginoon hindi po kalooban ng Panginoon ng isang babae at lalaki ay mayroong multiple na asawa at may multiple na husband at multiple na wife. Binigyan tayo ng Panginoon ng tig-iisa. Ibig sabihin, merong inilaan sa iyo ang Panginoon. Sabi ng Lord sa iyo ay, wait. Okay. Wait! Amen ka ho, mga ladies. Mamaya, pagkakaralan niyo po yan sa MCM. Okay, next. Last but not the least, sabi doon ay, wala kang pakundangan kung magsalita. Hindi mo iniisip na hindi pare-pareho ang damdamin ng tao at pagtanggap sa isang sitwasyon or salita na sinabi mo. Minsan po, wala po tayong pakundangan sa ating mga sinasabi. Panel, sensitive pala yung kausap natin. Kasi hindi po kayo pareho ng karakter. Minsan, you are putting yourself into the shoe ng kausap mo. Pag sasabihin mo, eto naman, napaka-sensitive naman, parang ganun lang ang sinabi ko, nagalit agad. Nagbibiro lang ako. Sabi ng taga-Batangas. Sabi na taga-Batangas na, sabi na, ikaw na may kaya bang? Sabi niya, okay, so tayo po, be sensitive. Be sensitive po doon sa character, personality of the other person. Maaari pong sa kanya mabigat yung sinabi mo. Pero maaaring sa iyo is biro lamang. Tignan niyo po yung facial expression niya. Kapag medyo napangiwi siya doon sa sinabi mo, ibig sabihin dapat mo nang bawiin yung sinabi mo. Kasi, sorry kapatid, baka na-offend kita doon sa sinabi ko. Although, nagbibiro lang ako noon, pero hindi ko maaaring Tapos mamaya, pansinin mo, kapag nakapagsalita ka mamaya, ayaw niya lang, meron kayong gathering, pero doon siya nakikiupo doon sa ibang mga kasama niya sa church. Doon siya, dapat, di ba dati, lagi kayong magkakasama, lagi kayong hi, hello, and
ang sweet-sweet nyo. Pero mamaya, kunwari hindi ka niya nakita. O kunwari, meron siyang ikinukwento doon sa isang kapatiran. Sasabihin niya nung, bakit nandiyan saan ka? Kasi may pinag-uusapan kami. Ikaw dapat maging sensitive ka. Baka minasama niya yung sinabi ko kanina, kahapon, nung isang linggo, o nung isang buwan. Kaya parang ayaw niya na lumapit sa akin. Ang solusyon po diyan ay, maghingi ka ng sorry. Humingi ka ng, sabi doon sa atin po, doon sa ating binasa ay, in everything, pray to the Lord. Humingi ka ng revelation sa Panginoon, how you will approach Him or her, kasi nasaktan mo siya. Okay? So, in that situation, hindi nalalala yung hindi nalalala yung kanyang sama ng loob. Kasi, ang problema po dito, kapag may isang maliit na sama ng loob, the problem is lahat ng bagay na nakikita niya sa iyo ay hindi na maganda. Nagiging, sa ibang term yung napaparaning na siya, parang ganon, na kaunting bagay na ginagawa mo, akala mo, ay ginagawa niya ng sinasadya, kahit hindi niya sinasadya. Okay. Nagkakaintindihan po ba tayo? Sabi po doon sa Psalms 55:12-14, it is not an enemy who taunts me, I could bear that. It's not my foes who so arrogantly insult me, I could have hidden from them. Instead, it is you, my equal, my companion, and close friend, what good fellowship we once enjoyed as we walk together in the house of God. Kasi masakit po yun, sabi dito ay, it is not my enemy who taunts me, I could bear that. Kapag ka sa isang tao nakagawa sa kanya ng hindi maganda, ay ibang tao, pwede niya yung taisin. But if it is you, who is very close to him, who is siblings niya dito sa church, or sa close kayo, mas masakit po yun sa isang tao. Amen. Okay. Sabi dito, it's not my fault who so arrogantly insult me. Hindi daw ibang tao, hindi ikaw mismo na ini-expect niya na magsasabi sa kanya ng mabuti o nang i-insulto sa kanya. Sabi doon, ikaw ay equal, ang tinutuloy niya, equal kayo, you have companionship with each other, so close, kumakain sa isang plato, tumibili ng magkaparehong pagkain, so on and so forth. Okay, tandaan niyo po yan, mas masakit po sa isang tao na mismong kasama niya, pinagtitiwalaan niya, ang mismo mag-i-insult po sa kanya o magsasalita sa kanya ng hindi maganda. Sabi po sa Psalms 41:9, even my best friend, the one I trusted completely, the one who shared my food, has turned against me. Okay. Kaya wag niyo pong bayaan that will steal your joy as one family and as one fellow. Okay. Number 3. Tayo ka po ay nagkaintindihan sa number 2? Okay, number 3, trusting